بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa ating subject na akida na kung saan ating tinatalakay ang aklat ni Sheikh Dr. Ahmad Al-Qadi, ang kanyang aklat na Al-Aqidah Al-Muyassara min Al-Kitab Al-Aziz wa Sunnah Al-Mutahhara, at ito nga ang ikapitong episode. Sa huling episode, ang pinakahuling natalakay natin ay diniscuss, pinaliwanag natin yung mga uri ng mga taong kanilang itinanggi, hindi pinaniwalaan ang pag-iral ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung inyong maalala mga kapatid, tayo ay napapaloob pa rin sa pagpapaliwanag, paglilinaw o pagdidiscuss hinggil sa unang haligi ng ating pananampalataya, at ito ang al-imanu billah, ang paniniwala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil nga ang aklat na ito na ating mukarrar, tinatalakay sa ating subject na akida, ay pinaliwanag nga ni Sheikh sa aklat na ito ang anim na haligi ng pananampalataya ng detalyeng paglilinaw o pagpapaliwanag sa madaling paraan na maunawaan. Ngayon, binanggit natin, sinabi natin na ang paniniwala, unang haligi ng iman ay ang imanu billah, at sinabi natin, pinaliwanag natin na ang al-imanu billah ay nasasaklaw niya ang apat na bagay, apat na paniniwala. At ito ang una, al-imanu biwujudihi, ang paniniwala sa pag-iral ni Allah. Pangalawa, al-imanu birububiyatihi, ang paniniwala sa pagkapanginoon ni Allah, o di kayang tinatawag na tauhid ar-rububiyya. Pangatlo, tauhid al-uluhiyya. Pang-apat, tauhid al-asma was sifat. So sa last week at yung mga yung nakaraang linggo ay tinalakay natin, natapos nating ipaliwanag ang al-imanu biwujudihi, na kung saan tinalakay natin sa part 1 at part 2 ang mga dalil, mga katibayan mula sa Quran at Sunnah na tumutukoy, nagpapakita, nagpapahiwatig sa pag-iral ni Allah, nagpapatunay sa pag-iral ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At last week nga, ang pinakahuling natalakay natin yung mga uri ng mga taong kanilang itinanggi, itinakwil nila, hindi nila pinaniwalaan ang pag-iral ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, at sinagot natin yung ilan sa kanilang mga katibayan o pinapangatwiran. Nilinaw natin na maiksing paglilinaw na sinagot ng bilang sagot sa kanila ng ating Sheikh Hafidhahullah Ta'ala. Ngayon naman sa araw na ito, uumpisahan natin talakayin ang ikalawang bahagi o ikalawang paniniwalang nasasaklaw ng al-imanu billah, at ito ang al-imanu birububiyatihi, ang paniniwala, pananampalataya sa pagkapanginoon ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa ibang terminolohiya, tinatawag din siyang tauhid ar-rububiyya, ang kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang pagkapanginoon. Ibig sabihin, dapat nating paniwalaan na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nag-iisa bilang ating Panginoon. So ito yung tatalakay natin sa araw na ito, naway mapulutan natin, makakuha tayo ng kaalaman sa paksa na ating tatalakayin. Sa page 17 ng aklat na ito, sabi ng ating Sheikh, Thaniyan, ibig sabihin ikalawa, al-imanu birububiyatihi, ang paniniwala sa pagkapanginoon ni Allah, o di kaya tauhid ar-rububiyya, kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang pagkapanginoon. So ano yung ibig sabihin ng pagkapanginoon ni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sabi ng ating Sheikh, huwa li'atiqadul jazim bi anna Allah Ta'ala wahdahu huwa ar-Rabb al-Khaliq al-Malik al-Amir. Siya ang matatag o matibay na paniniwala, walang pag-aalilangan. Ibig sabihin, ito yung matatag, matibay, walang pag-aalilangan, paniniwala, matibay na paniniwala na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nag-iisang Panginoon. Nag-iisang Panginoon na siya ang Khaliq, tagapaglikha, al-Malik, nagmamay-ari, makapangyarihan o di kaya nagmamay-ari sa lahat ng nilalang. Al-Amir, siya ang tagapagpasya, siya ang tagapag-utos.
So ito yung pangunahing gawain ng pagkapanginoon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ang pagkapanginoon ni Allah sa madaling pag-unawa, madaling pagpapaliwanag, may mga gawain si Allah subhanahu wa ta'ala na natatangi sa Kanya bilang Panginoon. Paglikha, no, pagpapasya, pagmamayari, pag-uutos, pagbibigay ng buhay, pagkuha ng buhay, no, siya ang bumubuhay, siya ang pumapatay, nagbibigay ng panustos. Lahat ng ito ay mga gawaing pagka-Panginoon ni Allah subhanahu wa ta'ala na dapat lamang nating iugnay, paniwalaan na ito ay tinataglay lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala ng iba. Taliwas sa ibang relihiyon, like for example sa Christianity na pinaniniwalaan nilang si Hesus Kristo ay kamanlalalang, co-creator. So ito ay nalalabag, nasasalungat niya ang pagka-Panginoon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din sa ibang, like for example, yung mga ibang sekta. Like for example, yung mga Gulatus Sufiya, pinaniniwalaan nila na yung kanilang mga auliya, yung kanilang mga gurong namatay, na pumanaw, ay meron daw silang kakayahan na mga siwa sa ilang mga nangyayari sa kalawakan. Ito ay shirk fi tauhid, syirkun fi rububiyatillah, no, pagtatambal sa pagkapanginoon ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung tauhid ar-rububiyyah na kailangan nating paniwalaan, no, na si Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-iisang Panginoon, tagapaglikha, no, nangangasiwa, namamahala, bumubuhay, pumapatay, at nagpapasya sa lahat ng bagay, at wala siyang katambal dito. Ito yung kabuuan ng kahulugan ng tauhid ar-rububiyyah, kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagkapanginoon. Ngayon sa page 18, sabi ng ating Sheikh, famadaru rububiyyah ala thalathati umur, no? Kaya sabi ng ating Sheikh, ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagkapanginoon ay bumabalik, umiikot, o di kaya nasasaklaw ng tatlong pangunahing gawain na ito. Ibig sabihin kasi, ang tauhid ar-rububiyyah, yung mga gawain ni Allah subhanahu wa ta'ala ay maraming uri, maraming klase. Subalit, ang lahat ng ito ay umiikot, bumabalik sa tatlong katangian na ito na ating nabanggit, na ating tatalakayin. No, una, al-khalq, yung paglikha; al-mulk, pagmamayari; pangatlo, al-amr, pag-utos o di kaya pagkapasyahan o pagpapasya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng kanyang gawain ay ito yung pangunahing gawain na dito bumabalik ang lahat ng mga gawaing natatangi lamang o tinataglay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Una, al-khalq. Ibig sabihin si Allah subhanahu wa ta'ala ang khaliq. Kaya nga, fallahu khaliqu kulli shay wa ma siwahu makhluq. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang lumikha ng lahat ng nilalang. Bukod pa sa Kanya ay lahat makhluk. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang tagapaglikha. Maliban sa Kanya, lahat itinuturing na makhluk. Lahat tayo. Lahat ng ating nakikita o mga bagay na hindi nakikita, lahat ng ito ay makhluk at si Allah subhanahu wa ta'ala ang lumikha nito. Ito ang ibig sabihin ng al-khalq, na paniniwalaan natin na si Allah ang lumikha ng lahat ng bagay. Maliban sa Kanya, lahat ng ito ay makhluk. Anong dalil natin sa Suratul Zumar, verse 62, sinabi ni Allah, Allahu khaliqu kulli shay. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang lumikha ng lahat ng bagay, wala siyang katambal. Lahat ng bagay ay lahat nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala at wala siyang katambal dito. Nataliwas sa pinaniniwalaan ng ibang relihiyon na may mga taong o kaya uri ng nilalang na kamanlalalang o co-creator ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ay lumalabag sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagkapanginoon. Ikalawang pangunahing gawain ni Allah subhanahu wa ta'ala na natatangi sa Kanya ay ang tinatawag na al-mulk, no, pagmamayari o di kaya siya ang al-malik, makapangyarihan. Siya ang nagmamayari sa lahat ng bagay. Wa ma siwahu mamluk. At bukod pa sa Kanya, lahat itinuturing na mamluk, nilalang o alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu, lahat ng umiiral, nakikita man natin, hindi nakikita,
ang lumikha ng ito ay si Allah subhanahu wa ta'ala at lahat ng ito ay tinuturing na mamluk ni Allah, pagmamayari o di kaya mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. So tayo ay mamluk, pagmamayari ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga kapag may taong pumapanaw, no, isa sa sunna na pinapaalala natin, dinuduan natin, sinasabi natin, lillahi ma'akhadh wa lillahi ma'ata. Pagmamayari ni Allah ang kanyang ibinigay at ito ang kaluluwa, at pagmamayari din ni Allah subhanahu wa ta'ala ang anupamang kinukuha ni Allah subhanahu wa ta'ala. So itong ikalawang natatanging gawain ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatlo na natatanging gawain ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang tinatawag na al-amr, pagpapasya, pag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, lahat ng nangyayari dito sa mundo, ang nag-uutos, nagpapasya nito ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bukod pa kay Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ay tinuturing na ma'mur, aliping inuutusan o pinag-uutusan, at ang nag-uutos, ang nagpapasya sa lahat ng bagay ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang patunay, sinabi ni Allah, "Kul innal amra kullahu lillah." O Muhammad, sabihin mo, ng lahat ng bagay na nangyayari, ang lahat ng ito ay ang nagpapasya ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ibang aya, sa surat Al-A'raf, verse 54, "Ala lahul khalq wal amr." Tandaan na si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang nagmamayari, siya ang lumilikha ng lahat ng bagay, tinataglag niya ang paglikha, at siya sa kanya tinataglay din niya ang al-amr, siya ang nagpapasya, siya ang nag-uutos o siya ang nagpapasya sa lahat ng mangyayari. So sabi ng ating Sheikh, wa baqiyatu sifatu rububiyatihi, at ang iba pang mga katangian o mga gawain ng pagka-Panginoon ni Allah subhanahu wa ta'ala ay bumabalik sa tatlong katangian na ito. Ano yung mga halimbawa ng mga ibang katangian o mga ibang gawain ng pagka-Panginoon ni Allah subhanahu wa ta'ala? Katulad, for example, ng rizq, pagtutustos. Ibig sabihin, pinaniniwalaan natin na si Allah ang razik, siya ang nagbibigay ng panustos. Al-ihya, pagbibigay ng buhay. Al-imata, bumabawi ng pumapatay o di ka bumabawi ng buhay, no, kumukuha ng buhay. Wa inzalul ghaith, nagpapaulan. Inbatul ard, nagpapatubo ng mga nagpapatubo ng lupa o nagpapatubo ng mga kahoy at ano pa mang nabubuhay sa ilalim ng lupa. Wa tasrifur riyah, nangangasiwa, no, sa hangin. Wa ijralul falak, yung mga pangangasiwa, kumukontrol sa kalawakan. Wa ta'aqubul layl wan nahar, pagpapalitan ng gabi at araw. Wal hamal, yung yung pagbubuntis, pagkakaroon ng sinapupunan, ng sangkol sa sinapupunan ng babae. Wal wada, panganganak. Wasiha, kalusugan. Wal marad, karamdaman. Al-izz, lahat ng ito, karangalan, mga pagsubok, lahat ng nangyayari ay ito ay pinangyayari, no, nangyayari lamang ito sa kapasyahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At lahat ng itong mga halimbawang ito ay natatanging mga gawain ni Allah subhanahu wa ta'ala na dapat nating paniwalaan na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-iisa sa mga gawain na ito dahil ito ang tumutukoy sa pagka-Panginoon ni Allah subhanahu wa ta'ala. So dapat natin itong paniwalaan na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-iisa lamang sa mga gawain na ito na ating nabanggit at wala siyang katambal dito. Yung mga ilan sa mga relihiyon na kanilang pinaniniwalaan na mayroong kakayahan ng ilang nilalang sa paglikha, ito ay sumasalungat o tinuturing na syirkun fir rububiyyah, pagtatambal sa pagka-Panginoon ni Allah subhanahu wa ta'ala. At insyaallah ta'ala, sa mga susunod na ating mga lecture ay malalaman natin, tatalakay natin yung mga uri ng mga taong nalihis sa pagka-Panginoon ni Allah subhanahu wa ta'ala. So naway nakapagbigay tayo ng kunting kaalaman at naipaliwanag natin ng ganap na tamang pagpapaliwanag ang tinatawag na Tauhid ar-Rububiyyah, pagkaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagka-Panginoon. At ang isusunod ng ating Sheikh dito, no, bilang panghuli nga pala mga pakapatid, sa page 19, tinalakay, inyong basahin dahil napakaraming binanggit ng ating Sheikh na mga dalil mula sa page 21 hanggang sa page 23 o hanggang page 24 ng aklat ay inilahad dito ng ating Sheikh yung napakaraming dalil mula sa Quran na nagpapatunay na si Allah ay nag-iisa sa kanyang pagka-Panginoon. Lalong-lalo na po ang Suratul Rahman,
No, ang Suratul Rahman binanggit ng ating Sheikh dito at inyong basahin, no, isa to sa dakilang sura na nagpapaliwanag na tumutukoy sa kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang pagkapanginoon. Kaya nga doon sa sura na ito, kapag binabanggit ni Allah Subhanahu wa Ta'ala yung kanyang mga dakilang nilikha, ay pinapahuli niya, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Pagkaraan nito, sabi ni Allah, ano pa ba ang dahilan ninyo upang pasinungalingan, hindi paniwalaan si Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang Panginoon, no, na lumikha ng lahat ng bagay. So hanggang dito na lamang, inshallah Ta'ala, ay ipagpapatuloy natin sa next week na sa ating episode sa subject na ito, na ating subject sa akida, aklat na ating tinatalakay. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyong pagsusubaybay at pakikinig sa ating mga lecture. Naway napupulutan natin ng aral at naisasabuhay natin sa ating realidad na buhay. Hanggang dito na lamang. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.